Napawaw ni Anthony Edwards ang mga fans. May mali sa pagbabalik ni Butler, may nakatagong lihim sa drama. Pagbawi ni Russell sa Lakers na uwi pa sa Reeves to LeBron dunk. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's trendy shoes with shock-absorbing durable sneakers, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section. Nitong Sabado ng araw, naglaro ang Minnesota Timberwolves laban sa New York Knicks sa Madison Square Garden. Sa unang half ng laro, nagpakitang gilas si Anthony Edwards laban kay Jalen Brunson na naging usap-usapan sa social media. Nakagawa si Edwards ng 17 puntos, 5 rebound at 5 assist habang may shooting na 6 of 14 from the field and 4 of 8 from the 3-point range. Sa unang 21 minuto ng kanyang paglalaro, pumasok ang All-Star guard sa laro na may average na 26 points, 6 rebound, 4 assist, and 1.2 steals per game while shooting percentage of 44.1% from the field and 42.3% from the 3-point range in 40 games. Ayon sa StatMuse, si Ant ngayong buwan ay 30.3 points per game, 6.0 rebounds per game, 5.1 assists per game, 45.2 3-point percentage. Ang Timberwolves ay nagkaroon ng pabago-bagong run ngayong season. Pumasok sila sa laro bilang ika-8 seed sa Western Conference na may record na 21-19 in 40 games. Naging Anthony Edwards show ang laro sa Madison Square Garden. Pinangunahan ni Edwards ang Minnesota Timberwolves na may 36 na puntos sa kanilang 116-94 win. Laban sa New York Knicks sa Manhattan, ang kanyang dominante na laro ay tampok ang isang two-handed poster dunk sa ika-4 na quarter. Nag-shoot si Edwards ng 12 for 21 from the field and 8 for 13 from the 3-point range. At nagdagdag ng 13 rebounds at 7 assists sa panalo. Ito ang ika-4 na sunod na laro ni Edwards na may hindi bababa sa 25 puntos, kabilang ang 41 puntos na laro laban sa Washington Wizards noong simula ng linggo. Siya ay isa sa 4 na manlalaro na may average na hindi bababa sa 30 puntos kada laro ngayong Enero. Hindi nakapaglaro si Donte DiVincenzo sa kanyang pagbabalik sa Madison Square Garden dahil sa injury sa daliri ng paa, habang hindi rin nakalaro para sa Knicks si Karl Anthony Towns dahil sa thumb injury. Nagkaroon din ng injury scare ang New York nang pansamantalang umalis si Josh Hart papuntang locker room bago muling bumalik sa laro. Nakuha ng Wolves ang maagang kalamangan at naipanatili ito sa buong laro sa kabila ng paglapit ng Knicks sa 3 puntos na lamang sa pagsisimula ng ikatlong quarter. Ang Minnesota ay umangat sa 22-19 and 12-10 in road games habang umaasa silang maungusan ng Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers sa Western Conference standings. Samantala, bumagsak ang Knicks sa 27-16 and 13-8 in Madison Square Garden. Ang New York ay may record na 3-6. Sa kanilang huling siyam na laro, isang nakababahalang takbo, lalo na't hindi pa tiyak kung gaano katagal mawawala si Towns dahil sa injury. Babalik ang Timberwolves sa kanilang home court para sa laban kontra Cleveland Cavaliers sa linggong araw. Samantala, ang Knicks ay maghahangad na makabalik sa panalo sa kanilang home game sa Martes laban sa Atlanta Hawks. Sa sumunod na laban naman, sa kabila ng pagbabalik ni Jimmy Butler, hindi pa rin nagawang talunin ng Miami Heat ang Denver Nuggets nitong Sabado ng araw. Natalo ang Miami sa Denver sa score na 133-113. Sinimulan ng Nuggets ang laro sa 19-8 lead at hindi na sila humabol dahil hindi na nila binitiwan ang kanilang kalamangan hanggang sa pagtatapos ng laban. Ito ang unang laro ni Butler mula noong Enero 2 matapos ang 7 larong suspensyon dahil sa conduct detrimental to the team kasunod ng kanyang request na matrade. Ang 6 na beses na All-Star ay nagtapos ng laro na may 18 puntos, 3 rebound at 2 assist habang may shooting na 7-15 from the field. Hindi niya na ipasok ang alinman sa kanyang 2 3-point attempts at hindi rin nakapagtala ng steal o block para sa ika-7 pagkakataon ngayong season. Hindi naging maganda ang impression ng mga tagahanga sa naging performance ni Butler at ng Heat. Ang malaking pagkakaiba sa laro ay ang 3-point shooting. Tumama ang Denver ng 48.5% ng kanilang attempts mula sa 3-point range habang ang Miami ay 27.3%.
Sa panig ng Nuggets, nagtala si Nikola Jokic ng triple-double. Nagtapos siya ng 24 na puntos, 12 rebounds at 10 assists habang may shooting na 9-12 from the field. Bumagsak ang Heat sa ika-9 na pwesto sa Eastern Conference standings na may 20-20 record, habang nasa ika-4 na pwesto sa West ang Denver na may 25-16 record. Matapos ang laro, may nakakagulat na sagot si Butler patungkol sa issue sa pagitan nila at ng organisasyon na tila bang merong nakatagong lihim na hindi nabunyag na katotohanan. What was the plan going forward when you knew you were coming back? Was this the plan? Did you know you were at 7 games you were going to play tonight? Yeah, I mean that's what Dad told me. But it was a lot said by everybody except for me, to tell the truth. So we'll let people keep talking like they know everything, like they have all the answers. And then sooner or later the whole truth will come out. But until then, we will continue to let people talk. And if I'm here, I will get out there and play. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan at sa pagbabalik ni Jimmy Butler? Sa sumunod na laban naman, ilang linggo na ang nakalipas mula nang i-trade ng Los Angeles Lakers sina D'Angelo Russell at Maxwell Lewis sa Brooklyn Nets na nagtapos sa ikalawang stint ni Russell kasama ang Lakers. Habang naghahanda si Russell na harapin ang Lakers ngayong gabi, nagbahagi siya ng saloobin sa media tungkol sa kanyang pag-alis matapos ang isang kamakailang laro. Sinasabing parang isang blur. Sa tingin ko nung dumating ako, nakatuon ako sa mga layunin na kailangang maabot, sabi ni Russell. Nakatuon ako sa mga personal kong layunin para maging naroon. Ang hindi na pagiging bahagi ng team ngayon ay isang bagay na sinusubukan kong lampasan at kalimutan. Pero iyon ay isang lugar kung saan 2 beses na akong naroon. Parang tahanan iyon para sa akin. Ipinakita rin niya ang kanyang pasasalamat sa Lakers, ngunit binigyang diin ang kanyang layunin na bumuo ng bagong landas sa Brooklyn. Para sa akin, pakiramdam ko ito ay bahagi ng aking karera na hindi mo na maibabalik. Kaya pinahahalagahan ko iyon at nakatuon na lang ako sa pag-move on. Sinimulan ng Los Angeles ang season na may mga pagkatalong nakakadismaya, kaya't naghanap sila ng mga nawawalang piraso para mapalakas ang kanilang roster. Ang trade na ito ay tumugon sa maraming pangangailangan habang ipinadala ng Lakers sina Russell at Lewis sa Brooklyn kapalit nina Dorian Finney-Smith at Shake Milton. Si Dorian Finney-Smith, isang 6 feet 7 inches forward, ay nagdadala ng mahalagang defensive presence at kakayahang mag-spacer ng floor. Kilala sa kanyang versatility at 3-and-D skills, nagbibigay siya sa Lakers ng maaasahang wing na kayang humarap sa mga star player ng kalaban. Samantala, si Shake Milton, isang guard na may solidong scoring ability, ay nagdadagdag ng kinakailangang depth sa backcourt ng Lakers at nagbibigay ng scoring spark mula sa bench. Ang pagdating ni Finney-Smith sa Los Angeles ay makabuluhang nagpapatibay sa depensa ng Lakers at wing depth. Kilala sa kanyang elite perimeter defense at 3-point shooting, siya ay nagdadala ng kinakailangang presensya sa roster na paminsan-minsan ay nahihirapan sa defensive consistency. Sa kanyang sukat, nagbibigay siya sa Lakers ng versatile na option para bantayan ang mga forward at wing ng kalaban na maaaring magpagaan sa trabaho ni LeBron James at Anthony Davis. Para naman kay Russell, ang kanyang pagbabalik sa Nets ay nagdadala ng dynamic scoring at playmaking sa kanilang backcourt. Bilang isang maaasahan na ball handler at facilitator, kayang-kaya niyang pangasiwaan ang opensa at magbigay ng suporta sa mga mas batang manlalaro ng Nets. Ang kakayahan niyang mag-score mula kahit saan sa court bilang isang shooter o playmaker ay nagbibigay ng mahalagang offensive spark sa koponan na sa nakaraang mga season ay malaki ang pag-asa sa depensa. Ngunit matapos ang laro nila ngayon, sila ay natalo sa score 101-102. Imbes na inaasahan ang pagbawi ni Russell sa team na nag-trade sa kanya, nagmintis pa ang kanyang game-winning attempt at naposterize pa sa play ni Reeves patungo kay LeBron. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go,